Oh, isbog dito kay Wala mahalong. klaro ka. Wala imong ilong. Wala alam. Kapin. 80 anyos na ngayon si Lolo Felipe. 34 anyos daw siya noon nung lisanin ng kanyang pamilya ang luma Dira nilang ng bayan. ilong. Alaala nito, madalas daw niyang saliwain. Kira na, madara ng ilong. Darang ko ilong. Pangit pa ako yun. Saan na lang. Lagyan mo da. Wala ilong. Lagyan. May gani kayo naka. Ako ang paggamay. Pilit pa gamay. Pilit paggamay. Sa umanga, Kailangan. kita ang krus sa kanilang dating Day! simbahan. Ang Yan Saint na gawin ng video ro kalito nun sa isip hinoon. Tatay. Isa sa Impas. dating sakristan sa Istorya sila do, matrawa. Yan na kalito dre ya. Impas. Ito yung simbahan, ito yung gate. Na. Sa kabila yung kapanahan. Ayahay. Kaya silito. Kay Abroad ang asawa. abroad. Kasi yung Adi baya to daloon. Maato na siya dito sa balay na. Nga ng mangga da. Sa kiss ang Dala nang gadit sa balay? dala ni ate ni mo. Kalami lang da, mangga. Malay sa tigdala dito. Sa pamilya, si Mang Chudolo ang pag-ama sa Kristan Mayo. Miyembro naman siya sa Movement noong kaya na itinuturing ng araw nilang pakalawang tahanan ang simbahan. sa kabiling Ulit naman alas 12, ano pa rin ito eh. nagalitin ng tari sa pagmimisa. Ako tagatago ng mga Sintos. sutahan. 2 kilometro mula sa nasirang simbahan ang isang lumang kamposanto o sementeryo kung saan din daw Ano, gilanupan na nilang sementeryo. lolo Gilanupan nilang sementeryo. Oh, Oo nga nga. At sinilipan Ano ka? Kaluoy sa. Patay. Luwal po sa mga ilubong diya. Ah, luwal na lang sa kaya. Purong lang, bulan ikuan, hipa. Uy, ka. Hayahay, ano man ka mo ni? Magingon day. Pareham to kada kukuhaan na. Para na sa bay ba? Dala ko sa... Kasi maghahapon pa, bugaw-bugaw. Kanso! Go! Balakin to ako. Mag-ibay sa bulit. Ganang kapag na-ibay nga bulit. Managin! Tay manok na, naibuhok man na. ang bayan ng Ana, tiri ah. isa sa pinakamatandang bayan ng Nueva Ecija. Agrikultura ang Gawas ba yan? Ang ate ni mo day. Ang giayad. Kib-kib mo sila ka. lumubog ang lumang bayan. Ayon sa mga Iyan naman ang gihatan. Sa kuha. Kay isang lumubog pagpangita niya ani yung kung anak naman diya. Ikit-kit. Nagigila ba? Sa likod. Napaha. laman lang dati ng mga kwento Ala. na may bayan na kalubog sa Pantabangan. Hanggang nitong nakaraang linggo lang, Na, wala na ilang sementeryo. ang lumang bayan. Ang isa na ng sementeryo. Para sa kaalaman ng bagong henerasyon, bakit lumubog ang bayan ng Pantabangan? Dagat magpunagod. Alam sa bana. ng kabundukan ng Sierra Bunto. Doon yung naon sa mana. Abot mo ng tubig diya. malalaking mga ilog. Daghan magkay tubig. Lunupan, Nakita guma. noon ng bayan ng Pantabangan para gawing dam na magagamit ang irigasyon ng mga bukiri at para gumawa ng kuryente. Kaya noong Nagtititi diha. Ay, diha. iniutos ng pamahalaan noon na palubugin ang bayan ng Yan Pantabangan. ang kuwan kay dito sa nula makita. Meron namin noon nipon yung mga Malacanang para Ay sabat do. Record ko ni Lula do. sa construction nito dahil apektado magsasaber sa aming agrikultura Asa puga ng dapita. ang kabuhayan ng mga tao. Nila, pagkadaghang ko ano, asam to kabaw. Ang relocation site na inilaan Yay, panaga. 1,600 na mga pamilyang lumikas. Ilang kilometro lang ang layo sa lumang bayan. Katingalahan po, kuwan, bunto, doon niya. Binigyan ang mga residente ng bagong Malunupan. kabuhayan. Para hindi
hindi tuluyang anurin ang kasaysayan ng kanilang Uy, lumang bayan. kuwan dyan, cemetery dito. At konsehal na ngayon na si Celestino gumawa pa ng Konsehal libro na- kulita para maisulat ang kanilang kasaysayan. Tatlong manuscript na ginawa ng aming mga ninuno, nasira at na-required lahat yung gumawa ulit ng panibagong history. Although naggaling kami halos sa scratch, nagsikap, nakapagpaaral, naghanap ng trabaho, nagkaroon kami ng mga engineer, ng mga architect, ng mga doktor, pinagmamalaki namin sa Kantamaan. Dito, isang na bayan. Ayon sa National Irrigation Administration, sa kasaysayan ng propaganda, 17 beses nang nasaksihan ang pag-angat ng lumang bayan mula nung itayo ito noong dekada 70. Pero ang ganito, maraming mula sa lumang bayan, ngayon lang daw nakita. Thank you for watching, mga kapuso. Thank you for watching Kabot the ako, mana. Subscribe na sa Gin subscribe. RC. Ayen, igil. Pamilig ka ng gwapo nga sa lito. Lula na ko magtanaw iyan. Para mag-practice akong kuan. Mata sa dali. sa Martes Santo pa raw, nung nakaraang taon, nakuna nila ito. Martes Santo. Pagkatapos na baka gawin silang kapatawanan, inililong na lang Ay, yung malaad lang na. hanggang nito lang nakaraang linggo. Ipinakita ito sa kanilang kapitbahay na si Annalyn. Si Annalyn, hindi nabutan. Pareho raw kasi ang muestra ng kamay sa litrato. Oh, ang ginoo na sa tungod. Sana na. Kakatuwa po yung kamay niya, tapos yung mga daliri niya po, hindi po siya pantay-pantay. Kamot gunito po Jesus na na. Gani. Sarap na sarap ka rin ba? Tuwing kinakalikot ng cotton buds Wala ang siya. iyong tenga. Bakwapo ah. Pues, pakinggan ang kwento ni Ange. Na dahil sa madalas sundot-sundutin ang kanyang tenga, Nagkulitok na minagmay na yung dunggan. Oy, nagdugo oh. siya'y na-ospital. Na-infection kasi ang kanyang tenga. Na, Na yun, umabot yun, pa sa punto Dugo-dugo, taas, mawala tanan. na siya ng pandinig. Bungol na wa na. Nagtulo ang dugo. Naunsa naman taon ka day. Ang dunggan. Uy, bitin. Uy, bitin. Uy, bitin. Uy. Kaya kadago ang nabitin. Kasi ako, hindi nila makain-kain ng ahas na to. Baka matinik daw sila. Tol, naghahanap. Yan, ayaw ikaw na kayo magtanaw yung lula. Sabot ka. Sa Occidental Mindoro, hanggang bahagi Mindoro? ng bundok na lumiliyap. Bakit kaya? Hindi ka na sa Pilipinas, makita dagpa ka. ang kalibata ng mga kalamidad. Pakiramdam ng ilan, mala-impyerno ang ating Mana, yan ang nagperno ilang kuan. Mahadlok. Ano? At kung pagbabasehan ang napuntahan ni Nelson, parang nasa Pilipinas nga raw ang pinto patungong impyerno. Uy, Diyos ko. Sa napuntahan Tungong niya impyerno kasing pag yun. isang liblib na guba, may isang bahagi ng lupa roon na Hadlok, ano? nagliliyaw. Umaapoy ka agad, hindi na siya talagang sinimbihan. Nagluto po kami doon ng itlog, kumukulo na siya dahil. Diba? Di ano sila naglungag itlog. Sa gitna Oh, ng hindi isang ko man. disyerto sa bansang Turkmenistan, may isang hukay na nagliliyab ng tuloy-tuloy mula pa noong 1971. Kaya pinansagan ito, Gates of Hell. Kaya ang isa pang lagusan patungo sa impyerno, Uy. Ako. ayon sa nakausap ni Nelson, ang maituturing na di umano Gates of Hell sa Pilipinas
matatagpuan sa bayan ng Rizal, Occidental Mindoro. May Yung lugar na occidental. yun ay napaka-delikadong puntahan lalo kung sa alam. Kaya sa pagsadya niya rito, Sa nagsasama lapitan may occidental. kaibigan niyang si Ker. Naisip ko, totoo ba talaga ito? Nitong Abril, nag-trek sila paakyat ng bundok. Ang trail, napakasukal. Grabe. Nagsusuot sila sa sagbutan. Aray. Narating nila ang bahagi ng buka. Mga mapaakan na ang banakon. Ang halaman sa paligid nito, tuyong-tuyo. Senyales na raw ito na malapit na sila sa kanilang pakay. Yan. Ito yung nila nilang hinahanap. Yung kumukulong. Madlog ano oy. Baka mamaya matapakan natin dito. Ay, malusubot tayo. Hanggang sa meron na silang naispatan. Wakwak. Saan? Ang sa kanilang magian anak. Umapoy. Kaway na. Kasahuyan. Oh my God. Pinalabutan ako guys. Oh my God. At nung lapitan na nila ito, Umaapoy talaga siya. sumanggat sa grupo ang Kayo. Ano kayo ilang na? Tumaan. Sobrang lakas talaga. Pero dito sa impyerno. Namin na lumalagaglag talaga yung apoy. Oh, Grabe umaapoy talaga. meron din daw sila na amoy. Grabe amigas. may murag anino oh. Naamoy po namin yung gas mismo. Nagluto po kami din ng itlog. Tama tayo ng ito guys. Para mapatunayan sa inyo na. Gamot. Mga 3 minutes po kami nagluto ng itlog. Gamot. Maganda may linggan na si Toto, matagal na raw nilang alam ang tungkol sa nagbili nila. Si Lolo eh. Nung maliit pa ako, andyan na yung bundok na yun ng maapoy. Lolo. Ano sa may Yun po ang naging Hindi ito. Lalo. Wala ka na. panlabayan. Labay, ibig sabihin sa Ito Tagalog. na sila ito. Buwag ko sa doa sa buhagay. Grabe umaapoy talaga. Nag-asuhan doa. Wala, umuat to kastuma diha. Kaluwi na lang yung mga inanan. Lagyan natin ng Laki ka ubad. Yan na. Tinatabunan po namin ng lupa. Pero maharap po talaga Sige sa ka. ginawan. Bakanya ka. Kalauna Wala, sa amin mananap. kanila itong Tula na. Nawawanak. Doa kita Diyan na ang ko. naluluto namin na sinain. Talagang naluluto po naman. At sa paglipas ng mga taon, hindi raw talaga naaapula ang apoy sa lupa. Ayan o. Tignan nyo, tignan nyo. Ayan. So mamaya-maya, tignan nyo. Aapoy ulit yan pag sininggihan. Ayan. Basig na dagang gasolina diha. Mas lalo. Kahit nga po ako nagtataka eh. Wala Ano, man. Ako yung bundok na yan. Ano kaya ang meron? Nag-aso pa manggod. Tinatawag ko, ano baka wifi yun? Dako kasunod na nagat. Si Daniel ay kanilang naglalaya sa pinagmumulan ng apoy. Pumasok sa isip ko yung puntahan sa kami daw talaga. Bulalakaw yan. Lalo sa kasaysayan, nagsagsak na Juan, ng manasukas bulalakaw mo noon ng sa kalapit na pangbuto. probinsya ng Oriental Mindoro. Ang mga kabuto. 2 buwan nakalipas ang una nilang Wala na. pagpunta sa sitio. Wala. Muling binalikan ni na Nelson at Claire ang lugar. Dahil umuulan nung araw na yon, ang trek mas naging mapanghamon. Pero pagdating nila roon, Pero doon. Mismo kami nabigo dahil pagdating namin Awa. doon, walang May apoy. tunga ron gayon ako. man, Ayo, ano talaga? Ibang klase. Ramdam namin at Tagas kanan nila. Hindi. Luto lang kanan. Sumisipin siya. Tapos Asuhan. naamoy mo yung gas. at nung sinubukan daw nilang sindihan ang batak ng lupa, Basig na bulawan diha. Grabe. Kay mukuan man daw ning naibulawan. Init. Ayun na. Ay, ayun na. Grabe. Grabe, tignan nyo naman. Buhay na talaga. pero bakit nga ba nagliliyab ang lupa? Narito nga ba sa Pilipinas ang lagusan patungong impyerno? Hoy, dito. Oh my God. Pinalabutan ako guys. Kabuto ko lang asa ma. Pinto ng kasagutan Kuya, sa wala. aming Gani, hadlok ka dito. Oh. Ayun na. Ayun na, lumiyak. Oh, Ayun na.
Gas siguro na ka. Naikuan din. Anang gasolina ba? Gani, basig na eh. Pwede maminahan diya sa gasolina. Sa isang liblib na bahagi ng Kung gas na, dapat angat ka na makuha na na. Wala. Dapat siyang maglaro ng bukan na yung motor. Dapat kaya. Nabutan ko guys. Talagang Nalubog ang motor. umaapoy talaga siya. Hindi na siya talagang sinindihan. Sobrang lakas talaga ng apoy. at sa pinagal ng panahon, hindi raw ito naaapula. Ayan o. Tingnan nyo, tingnan nyo. Apoy na apoy ulit yan pag sinindihan. Ayan. Tumutuloy na. Yung lakas lalo. Yung maliit pa po, hanggang yung bundok na yan ng maapoy. Tinatamunan po namin ng lupa, pero mahanap po talaga sa singawan. Hindi pa rin siya. O, ayan. Marami na Ang bulan o gyuta ang katong musiga mo. Para tingnan. Wala ginagawa ka ng mga So hanggang sa ngayon, langis pa. Muulbuhin o po sa lahi. Para magkalinaw ang mineryo ng mga liliyab na lupa sa bidyong Panlabayan. Binisita ito ng mga kawani ng Environment and Natural Resources Office. Parang medyo amang alisang kan. Baka po hindi kumakalat. Ito wala pong nangyaring sakuna naman. Kung sakaling itry natin sindihan sa ngayon, isindi kaya. Ang lupa, sinuri. hindi kailangan Ayan na. Yun na. Ayan na. Yung singaw, Ay katay ba? Ugay. At napatunayan nilang wala raw ditong bulkan. Hindi rin daw ito binagsakan ng bulalakaw o meteor. Kundi may posibilidad na meron ditong deposito ng natural gas. langis lagi. Kakakalangan mga fossil natin noon. Nagre-release kasi yan ng mga pangiteng gas. Every hukay na Kaya nga, di ako naman namin nakuha na. more din yung apoy na lumalaki. Yung possibility na meron talagang source ng apoy dito sa area. Tataas natin ito sa opisina. Imbestigahan pa, verification. Ano talaga, o mapapakinabangan ba ng gobyerno natin? Na, makwartahan na ay. Dapat pa silang ikabahala sa umaapoy na lupa. Sa hinaba-haba ng panahon yan ay naandyan na wala pa kaming narinig na naging prone ng wildfire. Makikipag-coordinate tayo sa barangay, sa municipality of Rizal na nakakasakop sa area na to para mabigyan natin ng kung ano yung precautionary measure para hindi kumalat. Kung yan ay matutukan ng ating ahensya ng gobyerno at mayroong posibilidad na yan ay magiging isa sa resources ng teknolohiya, maganda. Ang laki talagang tulong yan sa tao kung yan talaga ay magagamit sa pang-araw-araw na buhay. Be, pag hinay diha, be, kay Nang tingin, ka. parang impyerno ang Pigas ka diha. Ang ngunit. at ang dalay takot. Pero kung ang init na ito'y mapag-aaralan at mapapakinabangan, Yun na. Ayan na. Yung singaw, baka sa ilalim ng apoy at kinatatakutan, may nakatagong biyaya na pwedeng gawing liwanag. Minsan, ang inaakalang impyerno, pwedeng may dala pala langis. Langis. Langis jud ay. Thank you for watching, mga kapuso. Wala, lagas. Langis. Langis. Grabe. Mapinusan na isda. Tinuod man na. Hala, kunta namang tana yan. Itong sigarilyo. Ano sa na? Itong sigarilyo. Ang ito na sigarilyo ka, bawal na. Do, kay, kung itong sigarilyo ka, Nagsa naman ang naunganan. Patol naman na. At walang tigil na nangingisay na nadatnan ang tatlong binatang ito. Basig na hihilo na. dili ay, black na sigarilyo. Itong tanan lang. Oo, ang nakatabako na na. Ha? Ang nakatabako na. Sigarilyo. Ang nakaluoy. Sa kayatag na na. Hirap ng kontrolin ang pangingisay. Tapos Pilit pa dahil rin na bumabangon. natong taghatag ang black na sigarilyo na nadapas. Nahimo man ang kuan. Malay at Mura naman ang sumbi. Nagsuka na.
Lula ka itong nagkantang black na siguro kay nadakpan. Tanaw-tanawa kami na ba? Ang pula. Parang lihok-lihok ka lihat ba? Gusto kayo sila picture. Sabay-sabay sila nangisay. Ako na i-upload sa kuha. Mag-zombie na yan. Zombie. Tatlong lalaki sa Puerto Princesa City sa Buka po daw Palawan. ng bayana. Ay, Sabay-sabay na bumagsak at nangisay pa ang itinutukoy nangisay. itim na sigarilyo. Nangisay. Ano ito? Nangyari ito sa Puerto Princesa City, Palawan man. At ang isa sa mga nasa video, tiga-barangay Mandaragat, 17 anyos, menor de edad. Pero Kaluoy pumayag po siya sa nakatabakuan na, no? na magpa-interview sa kondisyon Kaluoy po sa at abot ang nakakuan na. kanyang pagkakakilanlan. Sigarilyo Tawagin ba? natin siyang Aaron. Biki mo na nga. Hindi lang daw sana si Aaron ang sigarilyo, yung lapitan siya ng isang lalaki. Nakilala po namin ito, hindi po namin kaibigan. Sabi niya, huwag niya daw po kami magbibili ng sigarilyo. Kaya bibigyan niya lang daw po kami ng sigarilyo. Pero ang sigarilyong inalok daw sa kanya at sa isa pa niyang kaibigan, hindi raw yung typical na nabibili sa mga tindahan. Ordinaryong ano lang, sigarilyo, pero kulay itim po siya, 10 piso po yung ano sa amin. Dahil unang beses daw ni Aaron na makita ang sigarilyo na yon, na-interview siya. Yung gusto lang po namin tikman yun. Yung binigay niya po sa amin, may sindi na po. Yung nag-alok po sa amin, siya po yung unang nag-hits ng sigarilyo. Tuloy, ako po, siya yung isang kasama ko. Pero ilang sandali Nanganap mo ng dawat silang itong sila kaila. Yung katawan namin parang nag-lunch, bigla po kami bumagsak. Hindi na po makontrol yung sarili. Yung parang yung may pumipigil sa katawan mo po. Wala, nakirikiri. Kita ko po maraming tao sa paligid. Yung katawan lang po yung hindi ko makontrol. Ang isa, numura ng zombie. Zombie na yan. hanggang sa may dumating na ambulansya para Di ko alam, no, sa gi- kulungan. Drugs na drugs. Palamanan o kuan. Sabay-sabay pa man din sila. Sina Aaron agad isinugod sa ospital. Nung nahimasmasan, agad niyang inalala ang itim na sigarilyo na itinahit-hit daw sa kanila. Ang tanda na, ang Hit-hit pa mo tawag daw doon. sa sigarilyo yun, tuklaw. Dahil tila paglay raw talaga itong kamandar. Nag-details mo. Sa saliksik ng aming team na lamang ang hinit-hit di umano kina Aaron, isang klase ng Makabuhin na lang pangako nila. na tumutubo sa bansang Vietnam na tawag tuklaw. Ang tuklaw po ay isang halaman na parehas Naagi do, mauguro na. Oh, na napapariyan sa siguro yun lang na kanang kuan, dahon. Kaya po ito sa Pilipinas. Ang native na distribution po ng Nicotiana mystica po isa sa dito po sa Asia makikita siya, particularly sa Vietnam, sa Bangladesh, saka sa India. Ang tuklaw po ay ginagamit talaga para sa smoking. So ikukumpara po natin yung sa ordinaryo na sigarilyo. Para siyang nanigarilyo ka ng more than 20 sticks ng cigarette a day. Sa 1 gramo lang po yun. So ganun ka-concentrated kapag hininga natin siya, didiretso Kamay, po yun sa panibabuhot- utak. buhot, Lulukuhin di pa niya yung katawtawad, utak kiri, natin di para mag-release ng feel-good hormone. So isa po dito yung tinatawag natin na dopamine. Kaya po nakaka-addict ang nicotine. Wala pang batas na nagbabawal ng paggamit ng tuklaw dito sa Pilipinas. Dahil sa taas ng nicotine content nito, ang sobra-sobrang paggamit ng tuklaw maaaring magdulot ng pagsusuka, Ay! Nagsopa na. pagkahilo, o hindi kaya pagkawala ng malay. One of the possible side effects Mas maradyo could be yung nahiluan, seizures of oh. first-time takers. The toxicity ilagay lang, may be more excessive for you compared to somebody who already smoked nicotine. Hindi na ko Seizure is a taga- activation taga- of yung mga neurons natin in the brain. Nagkakaroon din ng changes in yung pag-movement, consciousness, baho kaya, even behavior. When it comes to Mabuti ang seizures, baho? of course, we have to bring them to the Kana? hospital as quick as possible. We can lay them to the Di ka side manambok ka ng and kalagi wait mo. for it to stop, at the same time calling for help Hindi already. ka upuan. A typical seizure would last for less than 2 minutes, pero if it's 5 minutes, we consider it Mura status upuan, epilepticus, which is sa very upuan, no? serious form of seizure na kailangan i-aggressively na i-manage na natin. Pero saan nga ba galing ang tuklaw na inalok kina Aaron? Lalaking di umano
Nag-alok nito kina Aaron, nakausap ng ating team. Itago natin siya sa pangalang Michael. Ayon sa kanya, hindi raw tuklaw. Dili ang kayo, kanilang Juan. kinikit, Basta isang dili parang nalabas, tabako dili kayo na kulang. nakalagay sa botelya. Bumili po Anak na kami siya? sa tindahan. Mm, Dahil basta sa taon di na na kayo rin po labas. na dumating rin sila ng medyo Kaya labas na na kayo, Sabi, ulan di na ko rin po kayo. alam kung ano yung ano nung flow, texture. Uwang ba nga labas, ulan kayo. Hindi po itim na sigarilyo yung ginamit namin. Ginamit ko namin paglas po na may parang tabako na itim sa loob. Mga parang lang po siyang usok na sigarilyo, parang ganun po. Pero po yung lasa niya mapait. So paglakad po namin mga ilang Uy, na anak. bigla po kami nagbagsak kasi may nakita na akong product na nagalapit. Ang pamunuan ng barangay Mandaraga agad nag-imbestiga. Wala po siyang may pakita picture sa amin during that time. So kami po yung nag-search, pinakita namin sa kanya yung picture na ito at kinumpirma niya na ito yung kanilang ginamit. Ang ipinakita nila, yung tinatawag nilang vial, mala cylindrical test tube ito, na sa loob may damo. Depende po ito sa magiging content. Mali po itong mas malaki ang adverse Mura ba effect. ilan? Kung hindi po tayo sanay Bayo? sa gumamit ng mataas na nicotine content, ito po ay very disturbing. Samantala, habang ginagawa ang ulat na ito, ayaw pang magbigay ng opisyal na pahayag ang mga otoridad kung tuklaw o vial ba ang sanhi ng pangingisay ng mga binata, lalo't wala silang na-recover na ebidensya. Hindi pa po natin po yung laman. Meron na po tayo mga lead. Hindi lang po natin may lead yung mga information. At after po na kompleto natin yung ating investigation ay papaalam po natin sa ating mga kapatid. Kung ano po Sako si yung Tito bayan. Yung dalawang minor, yun po ay nanindigan na ito ay kulay itim na sigarilyo. Ang isa naman, ay umamin siya, yung item na yun talaga ang ginamit niya. Ang tatlo isinailalim sa drug test. O napag-alaman po namin na Tama lang ikaw na. dalawa ang negatibo at isa yung positibo. Magkakandak po kami ng mga intelligence operation. I-identify po namin kung sino po ang nagpapadala, nagpapakalat nitong mga bagay na ito. Hihingi rin po kami ng tulong sa iba't ibang government agencies upang maiwasan may eradicate na yung pagpasok at pagkalat ng mga ganitong bagay dito Ginawa ng sa puliso na may uwas sa agtan. Bukod pa sa pag-alok ng tuklaw na pag-alaman ng aming team, nangyayari pang reklamo laban kay Michael. Una, nariyang pinagbantaan di mano niya ang uploader ng nag-viral nilang video. May nagtitrek sa akin. May nag-chat sa akin na isa sa mga nangisay na pinapabura yung video. Nakipag-usap ako na ako, ginagawa yung pamilya. Nag-blatter na agad ako. Wala po akong binabanda dun. Sinabi ko po sa kanya, padilit na lang po ng video. Marami po yung chat na eh. Kung ano pinagsabi sa akin, nag-take daw po ng marijuana. Samot ang tawanan ka. Hiniya po siya. At sa video na kuha sa kanila, makikitang si Michael may gamit na motor na di umano nakaw. Nakilala kasi ito ng mismong may-ari ng nakapanood sa video. Na-confirm po natin na nakaw po yung motorcycle. Siya po ang suspect according po dun sa ating mga witnesses. So siya po ang papailan natin ng kaso. Di ko rin po alam na nakaw po yan. Bili ko po sa online lang. Bili ko po ng 8 laps. Nagtaka rin ako ba't bininta niya ng ganong kamura. Sa ngayon po is nakuhanan na po natin ng statements yung mga witnesses and for filing na po yung kaso natin ng motor natin. Sana po hindi maano ng ibang bata. Hindi na nilapit man yung sigarilyong ganun. Na, bata, tanong mo kung ano na. Basta sumama sa mga kaibigan na hindi sila sigurado. Usok na inakala nilang laro. Ako pala ng kapahamakan. Kaya bago magpadala sa tukso, maging babala sana ito. Sa maling uso at maling mga kasama ang isang hit-hit lang. Ay, nagsuka na. Pwedeng maging huling hininga. Magsumbi na yan. Dati, ini-isnab-isnab. Mga lamang loob na Ay, hindi amazing. mga bundok sa Rizal, nawasak at nakalbo na sa kaliwat kanang quarrying. Epekto nito sa kabuhayan at kalikasan.
pa. Ngayong tag-ulan, naglalabasan na naman ang mga tinatawag na manla sa Palawan at lupa sa Occidental Mindoro. Bakit umaapoy? Ako pong inyong kapuso, Jessica Soho. At narito na ang mga kwentong tsak na magpapasabi sa inyo ng IKMJS na yan! KMJS na yan. Inanod nga ba ng tsunami matapos ang malakas na lindol sa Tsunami na Russia? po. Ang sanlak sa mga isda na dumating sa baybayin ng Bensons, Camarines Norte. Na-amaze po ako sa sobrang daming isda po talaga. Yung mga tumulong, binigyan na yung 2 kilo. Tapos po yung mga natira, binigyan na po yung sa kanilang Daghan ang kuha nila, oh. Libre ulang pa na po na halos. Pamunit na malang isda. Ang lalaki sa Iloilo na hirap makapagsuot ng salawal Yung sinusuot niya short at saka ito, palit-palitan. dahil sa lumubo niya puwet. Hala. Uy, ano ay. Yung dami ng tao, bakit ito pa, parang wala na dito, hindi na po makatulong. Hindi ko kaya sukuan siyempre, anak mo yun. Mahirap din eh. Ngayong tag-ulan, kung kailan natin si Yuyo yan, sa El Nido, Palawan, Yo! may isa silang biyayang ipinagpapasalamat. Ate si Ang Yuyo, bilyo. seafood na sing-sarap daw ng lobster Nakauna daw. pero hindi sing-mahal. Manla. Asin lang po, tsaka tubig. Kahit simple lang po. Manla po na niya. Masarap. Hindi po siya malansa. Hindi ko lang Kawa dito ba? Diskarte ng mga estudyante presidente sa tuktok ng bundok sa Zamboanga del Norte para makababa. Magpadaustos sa railings ng hagdan. Pinipili ko namin magpapadaos para mas makabilis ang pagpunta sa school. Medyo may enjoy ka rin, parang naglalaro ka lang. Bang, tigulang na palumalumag mo. Ligtas ba? Natatakot din ako para sa mga anak ko, baka mahulog. Magkakaanak sa Malabon. Sunod-sunod na pumanaw. Bakit sunod-sunod kayo? Doon na ako napaisip na may sumasalbahe. Dahil di umano sa sumpa ng hagdan. Kailangan nyo nga muna yung hagdanan natin. Oro, plata, Pila, mata. kamaran. Magaling ka, ito ha, tumalakas oh. Pinapalo siya ng mas malakas, masyado. Hindi itong hanggan ang may problema. Ang may problema, yung isa sa tao na naririto. Mainit na usapin online. Worrying sa Angono Rizal na sinisisi rin sa pagbaha kamakailan. Mataas daw pong bundok yan dati, pero sa paglipas ng panahon at dahil sa maya't maya pinapasabog, halos napatag na ito. Tambok ay yung babae. Pinapasabog mo yung bundok. Jessica Soho. Tambok, hindi si kaya. Malaking pisalang dinudulot sa mga mamayan. Ang mga lugar sa Rizal na hindi naman natural na binaha. Isa siya sa mga nakaka-apekto sa pagbaha, pero hindi siya Bao ni Day? Mahabang pa lang Handa? pagtatanggol at Sir Matis. Dali na, ganta. Maybe, magkuro na. Yan lang na yan. Magulit ko sila yan. Puluhan natin Ang agad ko kwentuhan. naman. KMJS na! Si Lolo. Matapos Inya pa yan man si ng Lolo, magnitude 8.8 na lindol. Tumukaon, anak, kay... La, 8.8 sa pudong linog lang. Bawal ba na sa ilang kuan? Sa Russia, itong Miyerkules. Tuwaan sa ilang panambal? Anak? Manambalay ba niya? Parang tatay na magtubig sa... Abulayo. Ilang dito na. Yam-yaman. Lola, dito ko magpatambal sa Abulayo. Naglabas ng tsunami sa mga islang malapit sa Pacific Ocean. Kabilang na ang Eastern Coast o Silangang Baybayin ng Pilipinas. Niya na kay... Live on the Inday. Milyon-milyon ang lumikas sa Japan at sa Hawaii. Japan?
Pati ang PHIVOLCS o ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology agarang naglabas ng tsunami advisory sa mga probinsyang nakaharap sa Pacific Ocean. Meron po tayo yung sea level monitoring stations. 6 hours po yung pagdating ng tsunami in the Philippines. Kabilang sa agarang pinalitan sa mga tiga-barangay Sabah sa Binsos, Camarines Norte na nahaharap sa dagat. Lumayo kasi ang tubig sa dagat, kaya maaaring sinyalis yan na magkaroon tayo ng tsunami. Pero imbes na naglalaki ang alon ng lumagasak sa kanilang baybayin, Kaya sila isda ay napuno lang kung ano. ang dumating toneladang mga isda. Binukag-bukag, bukang Ang kayo. sangkatutak na isda Makuha na yung isda o maglinom. ng tsunami. Oh, may kumpot. Binukag-bukag lang ko ba? Kwento ni Christian, bago ang tila tsunami ng mga isda, sa totoo lang daw, ilang buwan na silang inaalat. Halos isang buwan ng naranasan na hangin, nahirapan magdagat ng mga kabarangay, kaya ginagawa halos sa tabi lang nagpupunta para lang may ulam at may mayuwi. Ang kanilang pangamba, nadagdagan pa nung naglabas ng tsunami advisory ang Cebu. Hindi nga may lungago. Imagine po kung tama sa amin dito yun. Walang gurmang. Kasama sa ano rin na tubig kung sakali. Nagulong kinang Ang sarap ko nga. May bahaw. Ang tuwa. Sayang ganyan. Nung ang umalon sa kanila, Saman mga bata, nakadaginog isda. 7, Diyan gumulong yung dahil. Linaw na. Nagpunta na po sa Bimbuhangin. Di pa ang kuwan lang nila. Bawal pumunta dahil may advisory ng tsunami. Hindi rin po maiwasan ng mga Pagkabo. barangay namin dahil sa Tsunami na anod na anod. Muli sa kamakaulam po sa tagal ng parang walang halos na huli. ang buong barangay tulungan sa paghilak. Ninduta no, gingon na permi ang kuha. Dagsag kwarta permi. Sudaan na po na nila. Ang mga residente. Kahit trabuhaw eh. Good lang kung may kapalit. Maapil. Kung magpirmamente yung nana ba, yun ay kapalit. Kaluoy na lang Gumamit ang tinatawag nila silok o maliit Ang na sarap may si Binjo na sina malang ni Tayo na baki daron. plastic bag. Hira niya, piktan ko man na yung si mo drone. Pati na sinela. Sakto nga din na. Hindi tatak ano ito. Kanang orasa oh. Nahuli silang Launa na ini dyan. bulinaw, sumatutal. Ano, bulinaw no? Ng mahigit Barato ba yung bulinaw nga na ay nag... Napa to imong gingon diha. Oh, gahapon. Binigyan na Ay, mga gabi eh. Gabi na sila nang uli. Kasi po yung mga natira, yung mga chico. Di nga to no. Binigyan po sa Ga, pinto, gingan, diri, uy. barangay corporation ng binigyan. Barato rin lang bulinaw. Sa tatlong araw nun. Siguro nga dahil sa lindol, Torta ko, pero ito ko na. yung mga bulinaw o bilis na yan. Kami gusto itong giprit, giturta nga. Ang dato pa sa pagtukad. Todo ang pag-aalala sa pamilyang naiwan sa Itlog. barangay Sabah. Sunod-sunod na po yung alert sa cellphone. Ano yan? Ang ingay. Tapos, Ma'am, MDRRMC, nagkaroon daw po ng earthquake sa Russia. Magkakaroon daw po ng tsunami. Nandito po yung pamilya ko sa Sabah. Siyempre, ako po bilang malayo, nagtuturo. Hindi po maiwasan na mangamba ka. Pero Nahiglag siya, gulat niya nahiglag. na ang Adlok, balik-balitang nakarating sa kanya, imbes na Wala, nagalabot disgrasya, na. Linog di ay. grasya, Gracia. Isda yan, lunggong isda, kinahadlok sa linog. Nalipong pagduro din ng isda, no? Na-amaze po ako sa sobrang dami dahil sa at age of 38, doon ko lang po nakita or na-experience yung ganong pagkakataon na napakaraming isda po talaga. ang ibang isda para hindi masira, ginawa nila Wow, tuyo. pangbulad na. Ibilad kagad na abot pa sa araw. Epekto na ba talaga to ng tsunami? Nabulakad ang dagat kaya nagkaroon ng maraming bulinaw dito sa gilid ng dalampasigan namin. Pero ang sangkater pang mga isdang ito, dinala nga ba ng lindol o ng tsunami? It is actually more on Tsunami na. the disturbance. Kung malapit Layo, guro, gigikana ng uban, anak, no? i-istorbo yung mga isda. Pero sa tingin ko, kung sa loud. sa Russia recently, ay baka hindi na ito magdulog yung magiging kami sa mga isda natin. Ito po,
naman ay kaugnay ng seasonality ng isda na during monsoon seasons, nagkakaroon po ng spawning o pangingitlog malapit sa mga babayo. Bagamat hindi naman Ngitlog mo na daplin sila god. Nung padaplin na sila. paalala ng Kung ikaw na diha ba nindot binja. lalo sa kasaysayan. Agoy, Ginoo ko matamad ko sa sin diha. Maka kuan juga ka ng labas kaayo. Manahirang ba? Dire ha, dire. Hirang ba lang ko yung putin? Kasi mo gihiraman. Mas katakutan po natin. Naday tao diha. Kasi po, in 2 minutes, maswerte na po. Takilid gud ilang payag sa kuan. Pwede po yung siya namin at sobrang taas. Kami po ay nagsasagawa po agad ng information dissemination. Sakali po magkaroon po ng konting pagtaas ng ating tubig. Alaw na midya. Ang evacuation natin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang isang sakuna na sana ay hindi Diwa pa mangyari dyan kuan, biglang budget ni isang biyaya sa pamahang. Kapag may tsunami alert, kalimitang takot ang kasunod. Bahala na lang kung di ko kakuan isda. Wala. Sa Barangay Sabang, imbes Di na lang madala tsunami yun. Anak. ang banyer-banyerang mga isda. Bahala ang isda. Daghang tuod, lupa ka nakadlo ka ba? Daghan nagikon sa mosquito oy. Ay, oy. Kuano na lang ko nila. Ano maho mahurot nila. Ma, kabuo na lang. La. Ng mga El Nido sa Palawan. Lasang lobster. Dili ka ba raw sa lumban niya? Lobster. Manus. Tawag nila rito. Kuan, love you ko ay. Bala. Mabuhay dyan po na no. Kung dili ba patag kamatay. Ano eh? Panita ng naong. Bala. Lagi nang lagi. Saan ang parang gigunitan ng mga binja? May zumbi-zumbi. Dili na. Sudan na musik-musikan ng likod ay. Lo, ang sama na do. Wala. Kanta siya ng... Tawa diha sa live. Alaman naman binyo kuan, di masakit naman na. Diri. Wala pud lagi siya ng mga. Ina na siya si panguha ng mga silhi kay na. Kuha na dito sa kuan. Lula man na. Oo, malula mo. Dili. Oh. Ni kuan na sayang na. Gapa nga lula. Kaya, guwapa. Katawan din niya sa lidala. Lalagyan natin ng asin yung kalating katawan niya. Aabutin siya ng umaga. Hindi siya makakabalik sa katawan niya. Sigurado patay ang aswang niyan. Hala. It's real talk, ha? She's so pretty. Thank you, but no, I'm not. Of course not. Look at my nose. Focus on my whole face. Now answer my question. Lupado naman. Is still pretty? Nakikita niyo yun? Lalagyan natin ng asin yung kalat. Lula. Magic lang, sigurado ko may gin dyan. Maawa na tayo. Tara, dali. Wow! Bibigyan ko kayo ng tig-iisang kahilingan. Gusto ko sana. Alam ko na, gusto mo umuwi. Gusto ko rin sana. Nais mo rin umuwi. Si ano po. Ako na lang mag-isa. Namiss ko kagad sila. Gusto ko na rin lang kong iyong ninanais. Saan ang Uy, magic lang. Sigurado. Payapang namumuhay sa gitna ng naglalawakang nyugan ang Kaya nga, ano pamilyang Cheche dito sa Barangay Mura, Kitatawag City. Pasado alas 9 42 kay ayon ka. 13. Ilam na ma. Nabasag ng 42. 20 minutes. Ang lahat ng pagpabot, parang On your two. Kadua na kaya ni ka. ang ingay. Kadua na ma. 20 na lang doon. Rubbish! Nigram na yan. Yes, you don't want it and vomit it. That is good for you. Wait. We need to start to shout before the neighbors start to think that I have to pass and what is happening to us. Hey!
kuan niya. Ay, gusto kuya. Ha? Kadto yung mga ganahan? Kiningan eh? Dili. Ibakman ni mo. Sa gobyerno lang meron dito. Paano ako pumasok sa Imbornal? Baka pumaldo tayo, bigyan tayo ng 80K. Ano ba kayo ng 80,000 pesos? Ang bantos naman dito. Mas madalas ka pa mag-birthday kaysa bimbangin ako. And right now, you can save 50 pounds per person. Meron daw panod sa palisay sa Cebu na ano? Tinambangan at tinaril sila pinaglan dahil di umano pagsuot niya anting-anting meron daw panod sa palisay sa Kung napanalo na ako sa scatter, kaya ako sa inyo, binta nyo ang asawa nyo para may pang-scatter kayo. Wow! Kung napanalo na ako sa scatter, kaya ako sa inyo, binta nyo ang asawa nyo para may pang-scatter. Kaya ba? May mami ng gawin! Takbo kayo! Agong! Tulungan nyo! Hi, Angelica. Kumain ka na? Natural kakain. Baliw na baliw sa'yo. Kunyata kasi sira mo araw ko. Baliw mo na ako. Gigigil ako sa'yo. Makalis na nga. Tanggal. 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 This is why you should never try to impress your crush, because when this guy tried to show off with a big jump, he made a huge mistake. He didn't think about how to get back. He jumped to a place surrounded by water. He tried stepping on the ice, but it broke right away. When he saw it wasn't safe, he had only one choice, to jump back. But now, he had less space to run. He stepped back as much as he could, ran as fast as he could, and what happened next will leave you shocked. But first, which superpower you want to have forever? Shatter? Ignore. Super speed? Leave a like. Flying? Share. Teleportation? Tanggal yung tako. Turn everything into gold? Do everything and share. He jumped back, but now he probably won't be able to have kids. This is why you should never The designer showed the female homeowner the house he decorated. The peculiar design style immediately shocked everyone. They walked to the end of the road along the ladder. The female homeowner was about to open the door. The next second, the doorknob broke when everyone was confused. The designer explained that this was a fake door made to confuse thieves. Then he opened the bookcase, revealing the real entrance to the room. Everyone took a look into the room, and it felt like they were back in the 1980s. At this moment, the designer pressed the remote control, and the room immediately turned into a dance hall. Lights of various colors kept flashing. The female homeowner was very angry and asked the designer to turn off the lights. The female homeowner noticed a warm light beside the bed. The designer explained that this light replaced the expensive heating equipment. Then the designer showed everyone 4 cabinets representing the 4 seasons. He opened the cabinet representing spring. There was a vending machine inside, filled with all kinds of snacks. Then he opened the cabinet representing summer. There were various colored fruit juices inside. Surprisingly, a girl said she really liked it. The designer opened the cabinet representing autumn. There was a karaoke system inside, allowing the owner to have fun after eating. The designer then opened Sarita lalagaw. Lalagaw. Salagita lalagaw. Sa negosyo, may mga pinaniniwalaang pamahiin katulad ng Sulog may nga kakatambok kalain na ka. binabantayan ang ginto. Maraming negosyante Di ko wala sa ginawa ang mga tambok. pampaswerte. Hangat o. Pamahiin Hangat ayaw mo lang kakatambok. para raw maganda ang pasok ng pera at kapalaran. Pero ang tindahang ito sa Pasay City, nagsimula raw gumapang sa kanila ang buenas nung meron silang naging tagabantay na ahas,
Isang ahas na sa Pwede kanilang parehas. tindahan na may binabantayan. Para sa insisi na iha. Taong 2015 nung natupad ni Alezon ang Kaluha na pangarap niya. ng magkaroon ng tindahan ng mga damit. Pero noon Kaluha pa na sa may nagtindahan ng nararamdaman bitina na na, raw siyang kaya na kakaiba sa kanilang tindahan. Lalong-lalo na sa stock room. Para sa insisi yung Sa mula kanilang sa kuwan. nagmamasid. Tagom na Hanggang sila isang araw, bitina. May isa ko si lady na tapin niya yung fire extinguisher. Bumagsak sa kasimabong. Dito na raw sila may mamataan sa kanilang CCTV na isang ahas. Pero dahil linggo-linggong nagbubura ng na-record sa CCTV, wala na silang kopya nito. Ngunit mula noon, kung ano-anong hindi maipaliwanag na bagay na raw ang nangyayari sa kanilang tindahan. Yung mga sumasagot sa kanila na wala namang tao. So nag-picture sila na nakikita sila. Ay, nandot kayo nga sa hinaw. Natutulog sila. Uy, ang bitin. Ibalik ko sa iyo. Ginaw ko. Natakot kami. Inisip namin baka tutungot mamaya kainin kami nito. Lumali pa naman namin nito. Binuksan namin ang ilaw. Pagpasok kami ito, wala kami nakita. Pero mula raw noon, dumoble ang kanilang customers. Biglang nag-boom ang kanilang negosyo. At ang pakiramdam daw nilang nagdala ng buenas, ang ahas. Mga kwento ng lola at lola ko at ng ibang mga Mga kaibigan tindot ko. ba ang Kapag ilang may mga ahas kuwan, daw no? sa loob ng bahay, yun ay Pinayan. lugar na magkakaroon ng magandang mangyayari. Tanawa yan, tanawa. Ako naniniwala ako. Bilang isang negosyante, yung ahas na yun, isang bantay namin, nagbibigay sa amin ng swerte para lumago at lumami ang aming negosyo. At the same time, binibigyan ko ng sipag, dedikasyon sa pagmamahal ko sa aking trabaho. Isang gabi, habang nagbabantay ng CCTV, Nagtawag ako ng tao na lalaki sa labas. Pinatingnan ko. Tapos nung nakita nga niya, sabi niya, ala, Ate Day, hindi yan ordinaryong ahas. Ang ginawa namin, nasa Ate Day. Sa stock room kung saan nanggaling, bakit may ganun, malaki yung ahas. at nagbulat daw sila sa sunod na ginawa ng ahas. Lumilipad-lipad siya, palabas ng pintuan namin. Ang naturang eksena, nakunan daw ng CCTV. Pero, nabura nila. Hanggang ang kakatuwang pangyayari sa kanilang tindahan, naranasan na mismo ni Janelle. Magbubukas pa lang daw siya noon ng kanilang shop nung may napansin siya sa CCTV na tila kumikinang. Kaya agad niya itong pinuntahan. Pero laking gulat niya na wala naman ang tila kumikinang na bagay. Napasite po ako doon sa CCTV, nakita ko po yung parang may nag-spark. Tulog po yung room na yon that time, kaya wala pong source ng ilaw. Kaya si Janelle, nagwalis na lang at isinara ang pinto. Parang pabilog, tapos parang may kinikinang lang po siya. Tapos nung winalis ko po, wala naman po. Tapos nung kinikinang sa CCTV, tulong ka lang ba? Ilaw, bigla siyang lumiwanag. At sa pagkakataong ito, meron na silang pruweba na save nila ang kopya ng actual CCTV footage. Sa naturang kuha, kapansin-pansin na parang ang may kumikinang sa stockroom. Pagdating ni Janelle, kita pa rin ang lumiliwanag sa kwarto. Hanggang nagwalis na siya. Pagkasara ng pinto, kita pa rin ang tila kumikinang. Pero pagkapatay ng ilaw, dito na nagpakita ang di manoy bantay sa kanilang tindahan. Ang di umanoy lucky ahas. Namistula pa raw, lumilipad. Hinala tuloy ng mga sales lady ang kumikinang na bagay sa stockroom. Pot of gold o ginto na siya raw talagang binabantayan ng ahas sa kanilang tindahan. Base na rin sa kanilang akala o kwento-kwento. Nung tumayo yung ahas yung nasa CCTV, takot ako kasi akala namin tutuklawin kami. Naisip rin namin na baka ahas ba talaga or isang uri ng maligno or multo na nagpapakita doon sa CCTV. Ang itinuturing na pampaswerte raw na
sa Pasay. Yan, maho. Kita sa CCTV footage na ito, isang puting Hinay lagi. lumilipad daw. At may binabantayan pa raw ito. Tingnan na siya galing naghinaya. Dahil nagkatakutan na sila, tumawag na ng pare para ipabless ang tindahan. After that event, hindi na siya nagpakita. Ang CCTV footage na ito, taong 2016 pa raw nakunan. At ang dati nilang stock room kung saan nahuli ka ang ahas, giniba na para sa expansion ng kanilang tindahan. Ang CCTV footage, ipinasuri namin sa isang video expert. Hindi naman siya edited. Wala tayong nakita ng phrase or Nag-isa ibang tayo na Bulawan na ha. pag mas malapit yung object sa ating camera, mas lumalaki siyang tingnan. Depende pa yan kung anong lens na nakalagay dito sa CCTV. So makakapansin natin, kung galing siya sa baba, malaki. Pero pag ito yung mounted, mukha siya mahaba. O angular pa siya ng konti, mukha siya mas mahaba. Hindi mo na ngayon siya makikita as ma-identify kung yung art niya. Kasi nga nag-distort na yung image natin. So yung image niya. Pwede siya maging ayaw. Pwede nga siya maging buntot eh. So hindi natin alam kung kaninong buntot ito. Bakit siya gumalaw? It's either buhay, yung nakita natin, o may gumagalaw para doon sa object na yun. So hindi natin masabi ngayon kung may naglaro ba ng mga oras na yun o talagang meron lang hayop or something na na-shoot ng mga time na yun. Lahat mo siya nga klase nga puti. So yung mga light. Ang tanong kasi dyan, saan ba galing yung mga flare? Saan galing yung Puti man ilang considering ingon kwarto siya at naisasara. Si Ray po na nakikita ko siya bitin. Dumidilim. Pero yung ilon is constant. Yelo po na, yelo na bitin lang. May problema Pero siguro yung bantayan na kaya may destructive form doon na nakastay lang din sa palya niya. Or baka mismo doon sa monitor ng CCTV. Yeah, kaya ang tindahan na kaya ang ilang bitin tikbantay dapat yung Bulawan dahil bantayan o kadako ra ba Bulawan. Kinonsulta rin namin ang isang entomologist. Bale sa kanyang movement, symmetry niya, yung tinatawag natin hugis niya, which is pwede na mamakita natin sa isang lugar na bodega, ay yung pwedeng mga snails o slugs. Pero kailangan pa rin namin ng more na specimens o videos na magpapatunay at magsusupport doon sa claim na yun. Otherwise, hindi Dili na pwede ATV ni may guessing kwanday. game dito. Sa video na nakita natin, hindi makita yung Yeah, isang yung gamit ano ng eh, isang Bulawan, ahas. bantayan So silang they are bitin. thinking na ito ay flying snake, when in fact, yun yung tinatawag na flying snake is a misnomer. Hindi rin naman siya lumipad, hindi siya ahas. Ang ahas is always, even dreaming of snake, may correlation to positivity and persistence. One of the interpretations is money. Just like when you are itching and just a Ako, dili na, no? Of course, it is Baboy. beyond logic. Ano siya sa area ng intuition, which you cannot just discount because it's part of the Baboy belief siya, kuwan. system ng isang grupo ng mga tao. Pero kung sina Allison ang tatanungin, Ako hindi ako naniniwala na masama yun. As long as hindi sila makakasakit. Well, may kanya-kanya ka tayo kasi paniniwala eh. Kalungan na to, Ian. Ayun, nirespeto ko. Kalungan na. Sila, Dukot na ilan sila tanan yung mga yan. negosyante. Ganun rin naman ako. Kasi ako naniniwala sa mga beliefs na kung saan magbibigay sa amin ng mga pati na ang Saturday of night. May kanya-kanya silang urban legend o paniniwala o pamahiin ng mga nagdadala sa kanila ng swerte. Kalokohan para sa iba. Pero ito pa rin ang matibay na pinanghahawakan ng mga namumuhunan para ang kanilang mga negosyo lumago. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Jimmy Coffee Cafe. I just waiting at the door. Isa mo na si Kuan to. May makamandat na galaman na umaatake sa bahaging ito ng karagatan ng Estancia Iloilo. Ilo. At ito ang pinakahuling biktima, ang 17 anyos na si Tyrone. Sa
ko lang sa lunch, nagdito po kami sa mga pinsan ko. After 20 minutes po, yung pinsan ko tumatawag talong sa likuran ko na naliligo. May nakita ako na mukhang kristal, plastic, mabilis sa akin. Tapos nakulinti ako. Dumikit sa aking kamay at paa, mainit sa katawan at makulanti. Meron na palang sa kanila'y sumasalakay, dikya o kung tawagin dito sa labay. Panira ito sa ating bakasyon, lalo pa sa mga magbe-beach. Ito na, mangurinti lang na. Sa labas, agad kumahon sina Dennis at Israel. Pero si Tyron, ready na for big. Kasi akala ko nagbibiro lang siya. Kaya after 5 minutes po, paglangoy ko po, bigla po yung dumikit yung dikya dito sa kamay ko. Tumakbo ako doon sa loob ng balat. Lunasan ko yung kamay ko at kinuha yung pintakas ng dikya. Yung paningin ko po parang dumidilim. Parang nasa impyerno yung kamay ko. Sobrang init. Dito na humingi ng tulong ang magpipinsan. Pinahira ng yelo ang balat ni Tyron. Napupus na gani kay TJ yung napupus na Di na, bulong din ako. Yung nilagay sa kamay ko yung bulaklak na lang ng kamyas. Tinigtig pa nila. Tapos pinahid sa kamay ko. After 10 minutes, nilagyan nila ng gata. Pagkatapos doon, pumunta po kami sa hospital. Nagtamo ng maliliit na galos sina Dennis at Israel. Pero ang braso ni Tyron namula, namaga at parang natusta. Medyo humupa na ngayon ang pamumula sa braso ni Tyron. Mura Iwan pa rin ang mga marka ng tentacles o galamay ng dikya. Kaya kahit ilang tumbling lang ang beach mula sa kanilang bahay, hanggang tingin na lang daw muna siya. Doon po nasabi ko sa sarili ko na hindi na ako maliligo sa dagat. Kasi sobrang sakit ko talaga. 3 araw matapos ang nangyari kina Tyron sa katabing baybayin sa estansya pa rin. Paano na namang nabiktima? Nagtira na. Ang Martes, alauna sang hapon, naligo kami. Pagpanaog ko, nabatsyag ko na parang naglabay na sakon. Pagkadugay-dugay dayon, nag-ano sakon niya paa. Ang ano ba sa pakiramdam, lumay na tayo. Mabuti na lang daw at na-rescue siya ng kanyang kasintahan. Naging tuwa kasi dahil naging luminatak ko lang palapit sa akin. Tapos ay ang balat. Ay siya tayo. Dahil nakita kami sa mga baye na may tabo na kami paa. Pinubutan dayon nila ang langgaw. Ang kanang ginti ni Joy na Akala ko kasi hindi na ako makalakad. Pinupuan ako ng ilegay. Masakit maglakad. Pero mas swerte pa raw sina Tyron at Joy kung ikukumpara sa magkasintang Christian at Rosebel. Agosto nung nakaraang taon, nagkayaya ang maligo ang dalawa sa dagat ng Tanza sa Cavite. Pero nagulat na lang daw ang isang mangingisda nung nakita niyang nalulunod ang dalawa ng magkasintahan. Inaatake na pala noon ang mga dikya. Yung babae, unang nadali ng dikya, nasa sino ay yung kasintahan. Kasi alam palubog na eh. Eh ngayon, hindi na rin niya inabot. Kasi hihirapan na rin siya. Kasi pati siya ay nadadali rin ng dikya. Nakita niya yung dikya, ang lalaki na tapos siya sa walang bata. Kaya hindi na rin niya nakuha. Sinubukan pa raw nilang i-revive ang nailigtas nilang si Christian. Pero huli na ang lahat. Lambat muna namin, hindi mo namin masisi dahil makapin nga ang dagat. Nangingitim na rin, hindi na rin kagat ng mga salabay. Si Rosebel naman, nakita sa kabilang barangay. Ang uri ng dikya na umatake kina Tyrone at pumatay sa magkasintahang Christian at Rosebel ang isa sa pinakamapanganib sa karagatan. Ano ang tama? box jellyfish. Yawa na ang mananapa, venom oy. o